Christmas ni Guru Besar, Lankar Ida Bogus. Ano ang Pasko? Kaya ang sabi ng turo ni Vishnu, ang isang mabuting tagapakinig ay nangangailangan lamang ng kalahating salita, ngunit ang isang buong salita na sinusundan ng kumpletong mga pangungusap ay mas malinaw at nauunawaan para sa lahat. Ang Pasko ay orihinal na isang pagano na pagdiriwang na natagpuan ang mga pinagmulan nito sa mababang lupain at sa malaking bahagi ng Europa sa iba't ibang mga pagkakaiba-iba bago ang panahon ng Kristiyano. Kalaunan sa kasaysayan, ang kaisipang ito ng Pasko ay kumalat sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga pagano, na dating tawag sa kanila ng mapanghamak na Kristiyanong dominasyon sa mundo, ay ipinagdiwang ang kalayuan ng araw, solstice, sa mga tuntunin ng katotohanan na ang mga araw ay humahaba muli, at ang tagsibol na iyon ay papalapit na. Kaya't ang mga Aleman ay nagdiwang ng Pasko sa panahong humahaba ang mga araw. Nangyari ito sa pinakamaikling araw ng taon, bandang ika-21 ng Desyembre, na tinatawag ding pagdiriwang ng liwanag, at doon nagmula ang Christmas tree. Ang pagdiriwang na ito ay panahon sa taglamig kung saan ang mga mamamayan ng mababang bansa na hindi pa nakumbert sa pananampalatayang Kristiyano ay nagmamalasakit sa isa't isa at patuloy na namumuhay sa kapayapaan. Ipinagdiwang nila ang pagdiriwang ng liwanag, kapayapaan at pag-ibig, at nasiyahan sa isang masayang oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ginawa ng mga Romano ang pag-anong Pasko bilang isang pagdiriwang ng Kristiyano nang ang imperyo ng Roma sa ilalim ni Emperador Constantine ay naging isang Kristiyanong imperyo. Upang payapain ang mga pagano, pananatili ng mga Kristiyano ang pagdiriwang na ito. Sa paglipas ng panahon, ibang kahulugan ang ibinigay dito, at ang kapanganakan ni Jesus ay naimbento upang gawing mas madali para sa mga walang muwang na pagano na maniwala sa Kristiyanong Diyos. Kaya, tusong pinagsama ng simbahang Katoliko ang Midwinter Festival, na higit na mas matanda kaysa sa pagdiriwang ng Kristyanismo ng Pasko, upang itanim ang kanilang mensahe ng kapanganakan ni Kristo sa mga pag-anong bansa nang hindi inaagawan sila ng kanilang sariling mga tradisyon. Kaya, ang Pasko ay ganap na walang kinalaman sa pagsilang ni Jesus o sa Diyos. Ang pangunahing simbolo ng Pasko ay ang Christmas tree, na wala ring kinalaman sa pagdiriwang ng Kristiyano. Hindi pa ganoon katagal ang isang Christmas tree ay ibinasura bilang pag-anong maling pananampalataya. Ang pagsasabi na ang Pasko ay katumbas ng araw ng kapayapaan ay talagang mapagkunwari kapag narinig mo ito mula sa belt ng Biblia. Pagkatapos ng lahat, ang Kristyanismo ay nagdulot ng pinakamaraming digmaan at paghihirap sa lahat ng relihiyon sa planetang ito, na malapit na sinundan ng Islam at Hudaismo. Ang mga prinsipyo ng paninindigan ng Pasko ay hindi eksklusibo sa kulturang Kristiyano. Ang salitang Christmas ay nagmula sa salitang Christ to Christianize, to make Christian. Ang mga hindi nagnanais na maugnay sa mga gawaing Kristiyano ay ipagdiwang ang Pasko mula sa orihinal na tradisyon ng pagmumuni-muni, pagsasama-sama, pagkakasundo, init, at pagbabahagi ng kaunlaran. Sa ngayon, ang malaking bahagi ng sangkatauhan ay nagdiriwang ng Pasko hindi lamang bilang isang pista ng mga Kristiyano ngunit sabik na sinasamantala ang pagkakataon na magkaroon ng isang partido o bigyan ito ng isang maligaya na kahulugan. Sa makatuwid, ang Pasko ngayon ay talagang isang dahilan para sa pag-inom at pagpipista, kung saan ang isang tao ay biglang kailangan maglaro ng kapayapaan sa lupa. Ang anumang dahilan para sa isang selebrasyon ay kinuha dahil ang bawat pagkakataon upang magdiwang ay itinuturing na mahalaga. Para sa maraming tao, ito ay Pasko, sa kabila nito, hindi ito gaanong mahalaga sa kanila. Dahil halos lahat ay may Pasko na bakasyon, at kadalasan ay walang magawa tuwing Pasko, karamihan sa mga tindahan ay sarado, maaliwalas na magkaroon ng masayang ilaw sa bahay sa mga nakakainip na malamig na araw. At dahil libre ang lahat, pwedeng mag-almusal ng maluwag dahil hindi nagmamadali dito. Na ang ilang tao ay nagsisimba o gustong magpabinyag sa simbahan o gustong magpakasal sa simbahan at magkaroon ng Kristiyanong libing, ay dahil marami, tulad ng pagdiriwang ng Pasko, ay ginagawa ito dahil sa tradisyon, pagtutulad sa pag-uugali, at hindi dahil sa paniniwala na si Kristo ay ipinanganak. Maging ang petsa ng kapanganakan ni Jesus ay hindi tama dahil si Kristo, ang anak ni Jose na karpintero, ay ipinanganak noong tagsibol ayon sa kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan ay wala saan man sa Biblia na sinasabi na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko, at kung totoo man na ipinanganak si Jesus noong ika-25 ng Desyembre, si Diyos lang ang nakakaalam.
Kakatwa, walang mananampalataya na gustong ipagdiwang ang Pasko sa tagsibol. Nandyan din ang panlipunang presyon dahil hindi makakatakas ang mga hindi nagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Desyembre at 26. Naniniwala man sila sa Diyos o hindi, tapos natigilan sila. Sa mga araw na iyon, maraming mga paghihigpit ng nalalapat at walang nakatakas. Ang lahat, saan man sa mundo, ay nahaharap sa taunang oras ng Pasko. Sa pangkalahatan, ang lahat ay literal at makasagisag ng pinilit na sumasalamin sa isang maligaya na kalagayan. Tamang